Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa lahat ng aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam at magandang gabi rin po sa lahat ng ating mga manonood, Muslim man o hindi. Ngayon po ay Day 64 at welcome sa ating araw-araw na pagbabasa ng banal na Quran sa wikang Filipino. Hinikayat ko po kayo makabasa at magnilay kasama ko sa mga salita ni Allah na gabay para sa katauhan. Pagpapatuloy po natin ito kung saan po tayo nagtapos kagabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratut Taubah, ang pagbabalik loob. Pagpapabatid ng kawalang kinalaman ni Allah at ang kanyang sugo sa mga taong nakipagkasunduan kayo sa kanila noon nakabilang sa mga nagtatambal kay Allah. Maglakbay kayong mga hindi nananampalataya ng 4 na buwan at alamin ninyo na hindi ninyo kayang biguin si Allah. Si Allah ay magpapahiya sa mga hindi nananampalataya. Ito ay pagpapahayag mula kay Allah at ang kanyang sugo sa mga tao sa araw ng malaking peregrinasyon sa Makkah na si Allah ay walang kinalaman sa mga nagtatambal kay Allah, gayon din ang kanyang sugo. Kung kayo ay magbabalik loob, ay mainam ito para sa inyo. At kung kayo ay tatalikod, ay alamin ninyo na hindi kayo bibigo kay Allah. Balitaan mo ang mga hindi nananampalataya ng masakit na parusa. Liban na lamang doon sa mga nakipagkasunduan kayo, nakabilang sa mga nagtatambal kay Allah at hindi sila nagkulang sa inyo ng anuman o tinulungan ang sinuman laban sa inyo. Kumpletuhin ninyo ang kasunduan sa kanila hanggang sa ito ay matapos. Tunay na si Allah ay nagmamahal sa matuwid. Kapag lumipas na ang mga banal na buwan, ay patayin ninyo ang mga nagtatambal kay Allah na kayo ay may digmaan laban sa kanila, saan man ninyo sila makita. Hulihin sila, kubkubin at abangan sila sa lahat ng lugar ng pananambang. Ngunit kung sila ay magbalik loob, magtaguyod ng obligadong pagdarasal at magbayad ng obligadong kawanggawa, ay hayaan ninyo sila sa kanilang landas. Tunay na si Allah ay mapagpatawad at mahabagin. Ngunit kung ang sino man sa mga nagtatambal kay Allah ay magpapakupkup sa inyo, ay proteksyonan mo siya hanggang sa makarinig siya ng salita ni Allah. Dalhin mo siya sa ligtas na lugar dahil sila ay mga taong hindi nakaalam. Paanong magkakaroon ang mga nagtatambal kay Allah ng kasunduan sa Kanya at sa Kanyang sugo, di ba na lamang sa mga nakipagkasunduan sa inyo sa Masjidul Haram? Habang sila ay matuwid sa inyo, ay maging matuwid kayo sa kanila. Tunay na minamahal ni Allah ang mga may takot sa Kanya. Paanong kapag sila ay nangibabaw sa inyo, ay hindi nila iginagalang ang pagkakamag-anakan o proteksyon? Kayo ay pinasasaya ng kanilang mga bibig, ngunit ang kanilang mga puso ay tumatanggi at ang karamihan sa kanila ay mga suwail. Ipinagbili nila ang mga talata ni Allah sa murang halaga at itinaboy ang mga tao mula sa kanyang landas. Tunay na napakasama ng kanilang mga gawain. Hindi nila iginagalang ang anumang kasunduan sa nananampalataya o anumang pagkakamag-anakan o proteksyon. Sila ang mga suwail. Ngunit kung sila ay magbalik loob, magtaguyod ng obligadong pagdarasal at magbayad ng obligadong kawanggawa, ay kapatid ninyo sila sa relihiyon. Nililinaw namin ang mga talata para sa mga nakaalam. Kung sila naman ay babali sa kanilang sinumpaan matapos ang kanilang kasunduan at hinamak ang inyong relihiyon, ay labanan ninyo ang mga pinuno ng kawalang pananampalataya. Tunay na wala ng saysay ang sinumpaan nilang kasunduan upang sila nawa ay tumigil. Hindi ba ninyo lalabanan ang mga tao na bumali sa kanilang sinumpaan?
at nanindigan na palayasin ang sugo at silang mga unang lumusob sa inyo? Natatakot ba kayo sa kanila? Si Allah ang mas karapat-dapat na katakutan ninyo kung kayo ay mga nananampalataya. Labanan ninyo sila at parurusahan sila ni Allah sa pamamagitan ng inyong mga kamay. Hahamakin niya sila at pagtatagumpayin kayo sa kanila at gagawing kontento ang dibdib ng mga nananampalataya. At upang alisin niya ang puot sa puso ng mga nananampalataya, tinatanggap ni Allah ang pagbabalik loob ng sino mang kanyang naisin. Si Allah ay nakaalam at maalam. Iniisip ba ninyo na kayo ay iiwan na lamang na hindi muna makilala ni Allah ang nakibaka na kabilang sa inyo at hindi nagturing sa iba pa liban kay Allah sa kanyang sugo at sa mga nananampalataya bilang mga kaagapay? Si Allah ay nakababatid ng inyong mga ginagawa. Hindi marapat para sa mga nagtambal kay Allah na magtayo ng mga masjid ni Allah habang sila ay saksi sa kanilang mga sarili sa kawalan ng pananampalataya. Sila ang mawawalan ng saysay ang kanilang mga gawa at sa apoy ay mananatili sila habang panahon. Ang pagtataguyod sa mga masjid ni Allah ay para lamang sa mga nananampalataya kay Allah at kabilang buhay. Nagtaguyod ng obligadong pagdarasal, nagbayad ng obligadong kawanggawa, at hindi natakot liban kay Allah. Maaring sila yaong mga kabilang sa nagabayan. Ginawa ba ninyo ang pagpapainom sa mga peregrino sa Makkah at pagpapanatili sa Masjidul Haram na katumbas sa gawa ng mga nananampalataya kay Allah at sa huling araw at nakibaka sa landas ni Allah? Ang mga ito ay hindi magkatulad para kay Allah. Si Allah ay hindi nagagabay sa mga mapang-api. Ang mga nananampalataya lumikas at nakibaka sa landas ni Allah sa pamamagitan ng kanilang mga kayamanan at mga sarili ay nasa pinakamataas na antas para kay Allah. Sila ang mga matagumpay. Hanggang dito na lamang po muna. Inshallah, bukas po natin ipagpapatuloy ang karugtong nito. Maraming salamat po sa pakikibasa at pakikinig. Gantimpalaan nawa tayo ni Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.